Okay, so ito na po. This is the Real Talk 101, episode 155, January 24th, 2025. Ala, okay? So, sa gustong humabol, no? Alamin nyo lahat-lahat bago mag-25. Kasi ito na po yun, no? Huwag masyadong excited dahil hindi nyo po alam kung yung ibibigay sa inyo ng alignment ng planet is bad karma o hindi. Kasi hindi ho lahat makakatanggap ng good karma. Yan po ang dapat ninyong paghandaan, yung mga bagay na ayaw ninyo. Kasi yung mga blessings, kahit hindi nyo hintayin, kahit hindi nyo asahan, ibibigay ng Diyos yan. Pero yung mga bagay na iniiwasan ninyo, yun ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Lalong-lalo na kung ito'y pinagtataguan nyo, nagbibingi-bingihan kayo, ingat kayo. Okay? Dito. Cleverness, and this is the rabbit. Kakasabi ko lang. If you have been going through difficult times, it is time to think outside the box to find the solution. And this is also a reminder to avoid neglecting your creative side. If you have let creative projects lapse, it may be time to pick them back up again. Ito yun Sa unang sitwasyon, kakasabi ko bago ako bumunot. Diba? Kung may mga bagay kang kinalimutan, bagay na tinalikuran, iniiwasan, harapin mo. Lalong-lalo na kung ito'y bayarin. Okay? And then, kung may mga bagay na sinabi sa'yo na may mamamatay, may mawawala, may magkakasakit, may maaksidente, pagtuunan mo ng pansin. Dahil hindi maganda ang ibubunga nung ugali, no, na pagbibingi-bingihan, pagbubulag-bulagan. Dahil mangyayari at mangyayari talaga po yan. So ngayon, sa bawat neglect na pag nangyayari o sa bawat pag-iwas mo real talk, mas lalong lumalala at sumasama ang sitwasyon. So, kung naaalala ninyo, di ba, kung iahalin tulad natin ito sa isang issue sa pag-ibig, hanggat hindi mo sinasabi sa taong mahal mo o sa taong kasama mo o sa asawa mo na may ginagawa ka na hindi niya gusto, hindi ka matatahimik. Yung defense mechanism kasi is aawayin mo siya para hindi ka natanungin, aawayin mo siya para makaiwas ka sa tanong. Tapos, yung kapag naipit ka, iipitin mo rin siya sa history ng problema. May mga ganong tao. And then, kung ihahalin tulad mo naman ito sa negosyo, kung nalugi ka, una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, siguro kailangan mo na talagang mag-isip. Baka hindi para sa'yo ang negosyo na yan. Ganon din sa relasyon. At kung naaalala mo, no, may mga tao na hindi nila kasundo yung siblings nila, magulang nila, mabigat ang buhay. So baka kailangan mong magpakumbaba, kailangan mong tanggapin na may pagkakamali ka din at humingi ka ng tawad doon sa mga taong nagawan mo ng kasalanan. Lalo-lalo na yung mga taong napangutangan mo ng pera. Kasi marami ding close friends, close relatives, siblings, and family members na kung kailan sila tumulong sa'yo at nang nagkaroon ka na ng maluwag-luwag na sitwasyon, hindi mo na sila naaalala. Kaya minsan, binabawi bigla ng Diyos yung blessings at yung mga happiness na meron ka dahil hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan mo. Okay? Katulad na lang ng magulang. Kumikita yung magulang, mahal na mahal mo. Nung tumanda na at alagain na, di ba? Parang ang dami mo nang sinasabi. Ganun din sa alagang hayop, real talk. Kapag cute pa, maganda pa, baby pa, ang ganda, ang alagang-alaga. Kapag dumaan na yung aso sa senior citizen na edad or nagkasakit na, i-abandon na, 'di ba? Kasi sa tingin mo hindi na siya nagbibigay ng
ng credit of appreciation or hindi na siya nagbibigay ng kung ano-ano. Ito yung punto na kapag inabandona mo yung alaga mong aso, alaga mong pusa, o kahit anong hayop, no, na naging parte ng buhay mo, isa din po yan sa napakalaking karma na real talk na magkaroon ka sa buhay. Lalong-lalo na halimbawa, magulang mo na may alaga, no, ng mga hayop. And then ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo. So, iniligaw mo yung hayop. Minsan pina-adapt mo, minsan nilagay mo sa dog pound or sa pound, no? Lahat-lahat. Ando doon yung karma mo. Kasi ibinigay sila sa inyo dahil may purpose sila. Kaya sila dumating sa buhay. Pero real talk, hindi natin mapiplease lahat ng tao na mahalin ang mga alaga natin. Pero dapat naman sana bigyan din sila ng respeto kagaya ng pagbibigay ng pagmamahal at respeto sa kapwa-tao. Dahil hindi man makapagsalita yung mga alagang hayop, matalino sila at mas mag-guide nila yung tao. At alam nila kapag yung stress yung tao, problemado yung tao, 'di ba? So dito, yung cleverness dito, hindi lang sa kapwa-tao mo, kundi maging wise ka din pagdating sa alaga mong hayop, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa komunidad, at sa espiritual na aspeto ng buhay mo. Kasi kung meron kang nasaktan, meron kang nautangan, at meron kang siniraan, may karma ka pa din. And that will happen 2 days from today. And that's the real talk. So, hindi maganda na abangan mo yung pag-twist ng 7 planets mamaya, pag-align. At yung, kasi baka mapunta ka sa last 7 minutes ng buhay mo. Kung saan yan na lang yung tanging oras na mag-ipon ka ng magagandang memories, babaunin mo pagtawid sa kabilang buhay. That is a natural way. Pero kung may taong binarang ka, kinulam ka, ginayuma ka, sinumpa ka, at hindi mo yan tinanggal, today, bago mag-25, lalala at lalala yan. Depende kung kakayanin pa ng katawan mo. Kung hindi, wala na, bibitaw na talaga yung kaluluwa mo doon sa katawan tao mo. Kung sa finances naman, in 2 days, malulugi ka, may scam ka, posible yung iba maaaksidente. Kapag hindi ka nakinig sa mga warnings, no? Kapag hindi ka naging sensitive sa mga taong nagsasalita sa'yo, wala talaga. So, yun at yun pa rin ang mangyayari. Kung wala, kasi yung mga tao, kapag yung sinasabi is negative, hindi nila tinatanggap as warning, hindi nila ito tinatanggap as concern, kundi nagagalit sila. Dahil behind their subconscious, no, sa utak nila, ayaw nilang gumastos. Gusto lang nilang tumanggap ng tumanggap, pero ayaw nilang gumastos. Ngayon, hindi ka naman po pwedeng magpagamot sa isang ospital kung di ka maglalabas ng pera. Ganon din sa Diyos. Hindi ka rin aani ng blessings kung hindi ka magtatanim. Diba? Ba't mo hinihingi ang respeto ng iba kung ikaw mismo real talk walang respeto sa kapwa-tao? Paano ka mamahalin kung ang ugali mo naman ay ugaling basura? And that's the real talk as well. So, bago ka mag-demand sa ibang tao, i-cross-examine mo muna and be clever to cross-examine yourself. Karapat-dapat ka bang bigyan ng pagmamahal at respeto? If you know the answer, then you have to decide quickly. Dahil walang oras na maghihintay sa'yo. Ikaw ang humabol sa oras ng buhay mo. Thank you, and that's the real talk right now. Phoenix Heart. Have a good afternoon.